Alright, magandang gabi dyan mga kagala. Bali, update tayo dito sa May Rojas night market. Actually, hindi naman talaga ito update ba? Ano bang ganap? Kasi diba, ngayon, August 11, so dapat tingnan natin kung gaano nga ba kadami yung dagsa ng tao dito sa Davao. Sa mga lugar kung saan iconic, no? Iconic means talagang nababalita, talagang nadidinig, no? Laging recommended ng mga taga Davao or nung mga taga LGU natin, no, sa ating City Tourism Office na must see in the must visit area sa Davao kung pupunta ka dito. For example, taga Maynila, taga Visayas kayo, tapos pupunta kayo ng Davao dahil nga napapanahon siya para mamasyal dito dahil nga araw Kadayawan, no? Davao Kadayawan Festival means yun, Kadayawan. Ano ba? Basta rich abundance of so Kadayawan means ito yan, basa. Colors of abundance, vibrance of diversity, festival of festivals. So colors of abundance, like ayan, kita mo naman, colorful ang Davao talaga, no? May mga ayan, sa logo niya pa lang, sa style pa lang, no? Sa kanyang mga fabrics na gawa ng ating mga lumad dito sa Davao, ng ating mga tribals. So, colors of abundance. Baka yun yung tinutukoy, no? Kadayawan. Yellow, pula, orange, yellow, green. Tapos, baka dahil sa mga prutas din, basta makulay, no? Vibrance. Color of abundance. Colors of abundance. Basta, bubo ko talaga mag-interpret ng mga salita. Vibrance of diversity. So, ito siguro ang tinutukoy ng Ito naman yung tinutukoy ko na mga tribals, no? We have 11 tribes dito sa Davao. 6 from Muslims and 5 naman sa ating mga native landers. So, sino-sino nga ba yung mga 6 tribes from Muslims? So, yun, Sama tribe, Iranon, Dagan, Maguindanao, Tausog, and Maranao. Tapos naman, sa native lander naman natin dito, yung tawagin nating lumad, isa na nga Obo Manugo, Ata, Matigsalog, Bagubo, and basta 5. Kaya 11 tribes lahat. May mga tribo naman sa Davao region pero hindi sila kasama sa Davao City na tribal, no? Like yung Mandaya, Mansaka, Kamayo, and ano pa ba mga tribo dito sa Davao na hindi siya Davao region, no? So Kamayo is some part of Davao Oriental. Tapos Mansaka and Mandaya ulit doon naman sa may Davao Oriental and Davao de Oro. Okay, so yun, bali papakita ko lang sa inyo yung hitsura ng ating Rojas Night Market ngayong August 11, 2023. Tapos ang ganap hanggang ang pinaka main event natin mga hagala, abangan ninyo ang indak-indak sa Kadayawan. So 19 tapos sa 20 naman yung pamulak sa Hudiaka at saka yung Floral Float Parade, yan na yun. Yun yung magaganap sa 11. Yan o. Tapos si Mayor Basti Duterte dito sa Davao nananawagan sa ating mga Davaoenyo na mag-practice tayo ng pagiging vigilante, no? Baga, be vigilant, be observant, no? Be a concerned, kind citizen na kumbaga kung meron tayong mga hinalaang mga kadudadudang mga bagay-bagay, kaagad natin ipaalam sa ating mga kapulisan. Ang ating kapulisan dito sa Davao within sa mga crowded area ng ating downtown is kuan lang, no? Kumbaga nasa gilid-gilid lang. So for example, ito mga mga crowded places dito sa Davao na pwedeng talagang hindi kasi alam naman natin talaga yung mga terrorist, di ba? Yung mga masasamang elemento, doon talaga yan sila umatake sa mga lugar kung saan matao, no? Maraming mga dagsa ang mga tao. So ito na yun, Barrio Rojas Night Market, San Pedro Square or City Hall Square. Tapos mga food parks, no? Mga open parks and mga beer houses ng mga establishment tsaka malls. So yung mga lugar na yon, maraming tao, dinudumog ng mga tao yan. Kaya mag-practice tayo daw ng pagiging kind, concerned citizen. Agad ipagbigay alam sa ating mga otoridad na nasa paligid-ligid lang, no?
Pagkatapos, yun, be vigilant and be a kind, concerned citizen. Ayaw na nating maulit yung nangyari dito 2017. Napaka trahedya, no? Nightmare, bangungot. So never again. Kaya tayo na lang maging kumbaga makipag-cooperate tayo sa ating mga kapulisan, otoridad, TF natin. Tapos dito pala sa Davao, papaalala ko lang ha sa mga hindi taga Davao or maaaring taga Davao man pero nawala nang matagal, like yun, nakalimutan niyo yung mga rules and mga safety protocols dito sa Davao. So bawal magdala ng mga hindi mga tinted or mga colored water bottle or ang tawag dyan, yung mga tumbler, no? So magdala lang ng mga tumbler na transparent. Kasi bawal yan dito sa mga park, dito sa food park, bawal sa mga open parks, bawal sa mga ganito, sa may Rojas Night Market. Bawal din yung mga backpacks, no? Mga malalaking bag, wag nang magdala. Tapos syempre pag may mga infant, mga buntis, wag na munang makisiksikan, lalo na sa yung Kadayawan Festival na talaga, no? Yung pinaka main event natin. Tapos yan, kahit dito talaga bawal yung mga backpacks, no? Whole year round, buong taon yan talagang pinagbabawal. Bawal din ang jacket naman, hindi naman talaga siya 100% bawal, pero talagang sinasuggest siya na the moment na mag-entry ka sa mga entrance is kailangan mo siyang hubarin. Kaya mas maganda, wag na lang magdala ng backpacks and jacket, no? Pwede magdala ng jacket pero yan kumbaga hubarin. Tsaka yung sa araw naman, huwag magsuot ng eyeglasses. I mean sunglasses, ayun. Mga sunglasses and yun. Wearing caps, pwede rin. Pero tanggalin lang the moment na mag-entry. Kagaya nito ni Kuya, naka-jacket siya. So ano yan, tatanggalin yan kapag ka mag-entry. So kung sakali kayo galing sa airport, kasi mamamasyal kayo dito sa Davao, iiwanan nyo muna ang inyong mga huwag muna kayong dumiretso sa Rojas Night Market from airport. Doon muna kayo tumiretso sa inyong tuluyan, sa inyong staycation, sa inyong accommodation, di ba? Para merong mapag-iwanan nyo inyong mga daladalang bagahe, kasi bawal ho yan dito papapasukin sa loob. So yun, labali lakad-lakad lang tayo dito. So yan pala, no, uulitin ko, ako humihingi ng paumanhin kahit wala naman siguro akong naapektuhan masyado doon sa sinasabi kong full blast nung Lunes ang balik eskwela. Na-fake news rin ako, no. Anyway, bali full blast na talaga ng pasukan September first week, kasi magsisimula yung pasok sa tawag na ito August 29. Oo nga pala, congratulations sa mga taga Davao, kasi sa wakas meron na talaga tayong City College. Kasi yan din isa sa mga sinasabi sa ating mga detractor, basher, hindi rin basher, no? Mga bitter, pwedeng bitter na lang siguro, or yung talagang nang lockdown ng ating syudad, na yan nga hindi natin na, kumbaga parang hindi talaga ka-flex ang Davao, kasi nga alam niyo na, di ba? Hindi ko na nasasabihin kasi masyadong niga yung kanyang sinasabi. Tapos lagi niyang niyayabang yung wala daw tayong City College. So ngayon meron na ho. Nung time na yon may nag-response naman sa kanya, matagal yun, last year pa yun na comment. Last year pa yun na vlog na nag-comment nga siya. Sabi niya hindi naman maganda ang Davao, wala nga kayong dyan wala nga kayong City College, di ba? So ngayon meron na. Pero nung time na yon may sumagot naman sa kanyang comment na sinabihan siya na meron pa lang under construction, o yun. So tama nga, napaka-legit, napaka-precise, napaka-accurate nung nagkomento na kumbaga parang nirebat siya, no? Nireplyan yung nagsabing pangit ang Davao kasi walang City College. So nireplyan siya na merong City College ang Davao, hindi pa nga lang tapos, ongoing pa lang. So yun, ngayon okay na, open na siya. So congratulations, meron silang first 350 students na magsisimulang parang pinaka-pioneering talaga, no? So congratulations. Parang part of the history sila ng City College of Davao. Tapos yan, Ateneo de Davao University. Kakatapos lang mag-ulan, no? Ako naman ay nagising hapon na gabi, madilim na, alas 6 yata. Hindi ko alam na may ulan pala.
So baka nga no, umulan ng malakas. Pero still alam naman natin mga Pilipino, sanay na tayo sa ulan na yan. Hindi naman tayo ganun ka-weak, di ba? Sa Pilipinas tayo yung tayo yung knight in shining armor ng ng mainland Asia, Indochina. Pagdating sa mga super typhoons, so tayo yung mga nagbablock ng mga typhoon, mga bagyo, di ba? Mga tropical storm. So tayo yung blocker, tayo yung bumabasag ng mga ulan, bagyo, no? So dito talaga yan dinudurog sa Pilipinas. Kaya yung ulan sa atin, bagyo, wala, di na yan issue, di na siya talaga big deal, no? Kumbaga we used to it na, no? So kaya kita nyo naman to dito, yung mga tao kahit umulan kanina, yan, kumakain pa din, di ba? Yung mga natitinda, tuloy pa rin sila sa display, hindi pa rin sila talaga sumuko. Diyan pa rin sila, still standing. So ngayon, papasokin natin siyempre yung looban para makita natin. Pasok tayo konti, tapos mamaya lipat naman tayo dun sa may food park, no? Sa San Pedro. Muli Grujas, Toril. Biyernes pala ngayon, so last day of pasukan, kumbaga siya. Last day, like weekend. Bukas Sabado, Linggo sa sunod na araw. So yung mga estudyante nga uwian na. Anong oras na? Alas 10 na, pero andito pa rin yung may mga hindi pa rin nakasakay pa uwi. Tapos wala na rin tayo nakitang mga bus, pubs, no? Or I mean pubs is highly augmentation bus system, public priority pubs, PHEBs. Ito yung lugar, ha, city, heart of the city, within the vicinity of heart of the city of Davao City, Philippines. Tourist police. Basta ganito na lang, mga hagala, just in case na pupunta kayo ng Davao. Tapos gusto nyo magtanong, no? Basta wag kayong mahiyang magtanong sa ating mga police auxiliary, sa ating mga policemen, mga PF, sa ating mga tourist police. Tapos ngayon syempre galing kayong airport, sabihin natin na gusto nyo kumuha ng ng mga information talaga, kasi wala nga nakapagbigay sa inyo na tamang ideya or tamang guide sa mga lugar na dapat yung puntahan, dapat yung itik ng mga rides, no? Hindi sapat yung aking mga vlog para natututunan ho ninyo yung ating mga ruta dito sa Davao na napakadami, no? Route 1 hanggang Route 16 yung jeep na tumatakbo rito. So pupunta kayo dito sa Marco Polo Hotel. Sa harap niyan meron tayo ditong Freedom Park. Ito, Freedom Park. Kita nyo yan, police, pero tourist police diyan, mga hagala. Tapos ngayon punta kayo dyan, may office yan dyan 24/7 yan silang open. So magtanong lang ho kayo at politely, generously, very kindly, very approachable. Basta tara na lahat na lang ng kagandahang asal at ugali ng ating mga public servant dito sa sa Davao, ng ating mga authority ay talagang meron sila, no? Tapos huwag kayong matakot na magtanong or mahiya, at lalong huwag ding mahiya, kasi napaka-approachable ng mga policemen natin dito, natin mga authority. Parang willing talaga lahat kami dito sa Davao, willing kami, halos lahat kami dito ay as long as hindi kami nagmamadali, di ba? Hindi kami busy sa aming ginagawa. Willing kami huminto sandali, pakinggan yung inyong mga tanong at bibigyan namin kayo ng tamang guide sa abot ng aming makakaya. Hindi man perfecto, no? Hindi man kami ganun ka-expert sa lugar ng Davao, kasi nga sa sobrang lawak nito. Hindi naman talaga namin trabaho na araw-arawin tatahakin yung iba-ibang ruta. Kaya hanggang sa abot ng aming makakaya lang na i-guide namin kayo. Basta ang may alam dyan talaga, pinaka well-trained natin dyan when it comes to guidance, is itong ating mga tourist police. Tourist police, mga PNP, mga TF at mga police auxiliary. So tara, pasok tayo. Basta ito yung mga attention to the public, strict inspection upon entry. Strict inspection, bags,
in backpacks. Attention to the public. Ano ba to? Bawal o ano? Inspected. Boxes. Pwede ipasok ang boxes. Jacket. Weighted vest. Hydration. Non-transparent plastic. Kumbaga parang ano siya. Excuse me, ma'am. Pwede mangutana. Kanang usan siya kaning mao ni siya ang mga dili pwede makasulod. Kani. Ay doon makasulod siya pero i-check siya. I-check lang yun siya. Okay. Kay naman tayo existing na daan na bawal ang backpack. Katong backpack. Ganit ang alagay ko. Bukod po to siya. Kato talaga ang bawal. Kaning green kay murag backpacks man eh. Pero gagmay man na. Gagmay. Gagmay na ba? Okay. Kaya ako abinaw giusab ng rules and regulation. Pero naman to dati. Naman to siya. Existing man to siya. So, di kita siya pwede makasulod. Oo, kato. So, basta ha, pagka punta nyo dito sa Davao, since ito na yung tandaan, boxes. So, ang boxes, ang sa kadako? Pero kung dako kaayo, dili na namo ginaalaw. Okay. Tama lang. Jacket. Basta kung may mga katanungan kayong mga dayo sa Davao, dyan tourist police ma'am, no? Yes. Ito, tourist police. 24/7 kayo dyan, di ba? Yes. So, jackets, weighted vest, yan ang hydration. Ang mga kani ma'am, medyo confused ko ano eh. Pag mga tumbler, nga kuhaan ka ng check lang namo. check lang yapon. So, ang dili pwede makasulod, wala, makasulod tanan. Backpack lang jud na dako. Backpack lang yun lang. Sige, salamat ma'am. Vlogger kasi. Ato i-vlog kay para siyempre atong tabangan atong LGU nga mag-share og informations. Ay, ano pa, hoodie di ay. Katong mga hoodie. Hoodie jacket dili pwede. Pinapatanggal lang na. Suoton na suoton. Hand carry lang. Okay. Basta andi lang gid makasalod is mga dagko nga mga backpacks. Okay, salamat ma'am. Okay. Bags in backpacks. Bali, pwede pala makapasok yung mga maliliit na backpacks basta ano na siya, strictly inspected lang talaga siya. Boxes, jackets, weighted vest, hydration vest, non-transparent water containers. So yun lang mga kagala ang yung laging tandaan na bawal talagang strictly talaga siya na chine-check. Kumbaga, wag na kayong ma-offend na chine-check talaga kayo dito. Kasi yun po ay ginagawa sa lahat po ng tao, mabata, babae, maganda, mahitsura, nangipin o wala, lahat no. Kapag nilapitan ka ng ating mga policemen or ng ating mga TF, ng ating mga authority for inspection, for random inspection and frisking, wag po kayong ma-offend. Wala pong kinalaman ang inyong pagmumukha dyan. So it's part of the job, it's part of the protocol na ipiprisking talaga kayo. Ganon po yun. Nung una, medyo nakakaramdam ako ng parang kahina-hinala ba itsura ko. So walang discrimination. Walang discrimination, no? Tayo lang siguro nag-iisip ng ganun. So dito sa Davao, hindi nakabase sa itsura. Pero syempre kapag ka talaga, kahina-hinala ka, no? Meron kang mga suspicious moves, well trained yung mga natin, mga authority, no? Kapulisan na kumilatis. Although hindi naman ganun ka precise or hindi man ganun ka accurate yung kailang hinala, pero well trained yan sila, di ba? O kung sino yung may mga suspicious moves, mga red flags ang galawan. So for a change, kung ang mga taga Davao talaga sa totoo lang din nananawata din talaga tayo sa pabalik-balik na lugar na kinakain, ano? So minsan nakapagod din talaga, puro na lang Rojas Night Market, puro na lang San Pedro Big Bang Food Park. So minsan naman subukan natin yung mga malalayo. Meron tayo sa Matina Playa, meron tayo sa may Plaza Nova sa may Barrio Pampanga, at saka meron din tayo ngayong bago naman sa may Magsaysay Park. Hanggang August 31 daw sila. Sana nga sana nga hanggang tuloy-tuloy na sila talaga whole year round yung Ramon Magsaysay Park. Sana hindi na sila mawala dyan sa lugar para meron tayong option, no? Meron tayong choices, mapagpipilian talaga na puntahan natin. Okay, so yun lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. Siyempre alam naman natin ang mga pagkain dito, no? Mga prutas, mga paninda sa Rojas Night Market. Lagi na natin itong pinupuntahan. Wala lang, update lang.
Sana nga bang ganap. So yun na nga, rain or shine. Hindi, rain or rain man. Basta hindi lang naman talaga ganun kalakas. Tuloy pa rin ang mga tao dito sa pamamasyal. Lakad-lakad. Pili-pili na mga palamig. Tusok-tusok. Street food. So kung ano pa mga pagkain.